At tayo po muna magkasa pong dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus upang tayo patuloy na patnubayan, gabayan ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Opo, dakilang mapagpalang mambanal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoon sa Kristo na pinagbubukan ng mga biyaya sa pangunang dalangin ng taong nilangisan. Aming minamahal ginagalang na Pastor Evangelista Willie Armeda and the Papa of God. Minsan pa kami nagpupunan ka pasalamat sa bawat yukto ng baragang pinagpadilangisan sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan. Patuloy ka na sa amin sa tutuwin, O Diyos, subalit bago po yan. Minsan pa kami buong pagpapakumbaba. Himingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakasala, pagsalansa sa balak kalooban. Patawarin bawa sa amin, O Diyos, hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng kaligtasan, na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoon Jesus. Ikaw po maglagay ng matama salita sa aking bibig, dalo ng spiritual power, simpleng kapanaanan, maintindihan na aming iniibig ng mga baguhan, mga bisita, mga datihan, maging sa aming beloved viewers. Ito aming samud panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aming pinagkakisang sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway. Damon supinda sa darsan ng bilip ka out from us and bind the power of darkness and anoint thy word, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Pastor Kristo at unat ka sa lahat ang muna na nagpapaabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pinagbubukan ng mga biyaya. And we give the more honor and respect to our dearly beloved honorable parents in the Lord. And we always treasure and remember the blessed memories and teaching and preachings of our dearly beloved honorable Pastor Evangelist Almeda, the entire problem of God. Beloved honorable San Pastor Linus Almeda. Greetings and respect to all the beloved children of Almeda family here in the Philippines as well and in the US and in Canada. At sa lahat po ng ating mga kapamanggaw, mga kapatiran, sa lahat ng ating iniibig ng mga bisita dito ngayon, o sa ating beloved viewers throughout the world, a pleasant evening and welcome to the royal family of God. Amen. Everybody, so praise the Lord! Beloved sons of God, our dearest Jesus Christ coming at an end, at an unknown time, is as unexpected as a thief who breaks into a house. Thus, the devoted children of God must be ready at any time for the Lord's appearance. Once again, dearest Jesus Christ refers to his return for the faithful of his churches at an unexpected time. Christ's urgent warning to always be spiritually ready is the only way to harmonize Christ's teaching about the unexpected coming. Mga iniibig, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay sa hindi inasahang oras na gaya ng isang magnanakaw na pumapasok sa bahay, kaya ang mga tapat na anak ng mahal na Panginoon ay dapat laging handa sa anumang oras para sa kanyang pagdating. Muli tinutukoy ng mahal na Panginoong Jesus na sa kanyang pagbabalik para sa mga tapat na mga anak ay sa hindi inaasahang oras ang agarang babalang ng mahal na Panginoon na laging maging handa po tayo ang tayong paraan para mapanatili ang pagtuturo ng mahal na Panginoon tungkol sa kanyang hindi inaasahang pagdating. Everybody, praise the Lord. Maraming tao ngayon, maging mga bansa, na kung saan ay busy sa paghahanda kung ano mga paghahanda, mga inibig ko, ang ginagawa nila. Subalit sa bagay ang nakaligtaan nila ang paghandaan ang nalalapit na pagbalik ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung ano ating po dito sa mabasa dito po sa from the Gospel of St. Matthew chapter 24 verse 44, kaya nilaman po. The Gospel according to St. Matthew chapter 24 verse 44. Therefore be ye also ready, for in such an hour as ye think not, the Son of Man cometh. God bless you po sa Tagalog. Mateo Kapitulo 24, versikulo 44. Kaya nga kayo magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip.
Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. And God bless His word. So it's very clear, beloved sons of God, no one knows the hour of His coming. Walang nakakaalam ng kanyang nalalapit na pagbabalik, mga inibig ko. Kaya nga, sa banal na kasulatan, if someone will tell you and encourage you to join their church, that the coming of the Lord will be next week, next month, or next year, huwag po tayong maniwala po dyan, mga inibig ko. Sapagkat Biblia mismo nagsasabi, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. At tayo po na sa panahong mapanganib na mga inibig ko, marami po talagang mga mandaraya, mga nagdiligaw ng pagtuturo, mga inibig ko, upang mga tao po ay mapunta doon sa kapahamakan. Maalala ko several years ago, mga inibig ko, na kung saan sa parte ng Latin America ito nangyari, na kung saan ay isang leader ng relihiyon, na ang pagbabalik ng Diyos ay sinabi niya na sa kanyang mga member, at nung service nila na yun, may inibig ko, pinainom ng isang masarap na inumin na walang kaalam-alam naman yung mga member, mga inibig ko, na ito po may halong lason. So, resulta, maraming nangamatay, mga inibig ko. Nasaan ang kanilang kaduluwa, mga inibig ko? Kaya tayo po pinag-iingat ang ating dakilan sa buhay because we are in the last days perilous time. Mga inibig ko, ang tao po ay maging maibigin sa salapi, mapagtungayaw, mabangis, mga lilo, mga palalo, mga hambog, mga walang turing, mga inibig ko, walang galang sa kanilang mga magulang, nandyan ang lahat, mga inibig ko. Diyan po tayo na sa panahon, ito po yung sinyalis lamang. Andyan pa ang mga napipintong mga paggera sa iba't yung panig ng mundo, mga inibig ko, yung Third World War anytime now, mga inibig ko. Andyan ang mga salot na dumarating, mga tagutom, kahirapan, the global warming, na kung saan nagkukos ng forest fire, mga lindol, mga inibig ko. Patunay lamang na tayo po yung nasa huling panahon na, mga inibig ko. And we are truly blessed because we belong to the true church of the living God, mga inibig ko. And our loving God gave us wisdom, knowledge, and understanding to know the time of His coming, mga inibig ko. And our dearly beloved noble pastor, being used by our loving God, preaching the word of God with power and anointing, tinuruan tayo, pinangaralan tayo, nalaman natin, mga inibig ko, ang mga sinyalis ng kanyang nalalapit na pagbabalik. Ang lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga may iniibig ko, lahat ng bagay ngayon na nangyayari na, nandyan na, ang hindi na lang nangyayari, ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na panahon. Kaya nga po, maging handa po tayo sa tutuwin na. We have to serve our loving God with fear and trembling, mga inibig ko. Maglingkod tayo ng buong katapatan without any mental reservation, but rather with open heart. Kaya while we are waiting, mga inibig ko, to hear His coming, mga inibig ko, we must be watchful and patiently waiting for His coming, mga inibig. Kaya naman po sabi dito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 7 and James chapter 5 verse 8, kanya lamang po. From the first book of the Corinthians, chapter 1, verse 7. So that you come behind in no gift, waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. The book of James, chapter 5, verse 8. Be also patient, establish your hearts, for the coming of the Lord draweth nigh. God bless you po. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 1, ang talata po ay 7. Ano pat kayo'y hindi nagkulang sa anumang kaloob, na nagsisipaghintay sa paghahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Aklat ng Santiago, Kapitulo 5, ang talata po ay 8. Magtiis din naman kayo, pagtibayin ninyo ang inyong mga puso, sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin natin dakilan sa buhay.
Kaya nga bilang mga anak ng Diyos, mga inibig ko, tayo po ay pinagkalooban ng knowledge and wisdom na malaman natin, mga inibig ko, yung kanyang nalalapit na pagbabalik, mga inibig ko. Kaya sundin po natin ng buong katapatan yung lahat ng kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala po tayong pipiliin sa utusan Diyos. Maging matapat po tayo sa lahat ng bagay, mga iniibig ko. Kaya nga, as a true children of a loving God, hindi tayo makakaiwas sa mga persecution, mga inibig, mga problema, trials, mga inibig ko, maging ng kamatayan. Subat ang sabi ng Apostol Pablo, hindi ito makapaghiwalay sa kanyang paglilingkod, kundi siya'y bagkos ay patuloy na maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo po ay magtiis din naman at ating daw pong pagtitibayin yung ating pong mga puso sapagkat ang pagparito ng mahal na Panginoon ay totoong napakalapit na. Praise the Lord. Kaya't anuman po ang ating mga kinakaharap na mga pagsubok, kahirapan, kamatayan, mga karamdaman na minsan mga karamdaman natin parang ayaw nang umalis sa atin, huwag tayong maghimagod, manimigo, huwag tayong mag-complain. We have to search ourselves. Baka meron pa tayong mga bagay na hindi nagagawa kaya hindi pa tayo pinagagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga problema hindi pa naaayos, mga inibig ko. At ang pagaling ko sa Diyos, hindi po puro rosas. Meron po talagang tayong tatahakin ng mga problema, mga inibig ko. Sa pamamagitan ng maraming kapigatian, sabi ng banal kasulatan, tayo makakapasok sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa ating pagtitiis, may pagtatagumpay natin ng ating mga kaluluwa. At magsabing, praise the Lord. Kaya nga, was ye stand fast in the faith with you like men, be strong. Magsipag-ingat kayo, magpakatibay kayo sa pananampalataya, kayo'y lalaki, kayo'y magpakalakas. Ibig sabihin, lalakas tayo pag tayo patuloy na sumusunod sa lahat ng kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat may iba palang Diyos mo inibig ko, sa mga hindi nagsipaghanda, sapagkat anytime, ang Diyos ibabalik sa oras hindi natin nalalaman. Sapagkat ang Biblia mismo nagsasabi sa mga taong hindi maghahanda at hindi maglilingkod sa Kanya. Ang sabi ng Isaiah 50 verse 12, for the nation and kingdom that will not serve thee shall perish, yet those nations shall be utterly wasted. Sapagkat yung bansa at karya na hindi maglilingkod sa iyo ay mamamatay. Oo, at ang mga bansang iyon ay malilipol na lubos. Kaya pag hindi naglingkod ang tao at hindi nagsipaghanda ang mga tao sa paglingkod sa ating mahal na Panginoon, ito ang tutunguhan. Subalit kailanman ang Diyos ay walang kasiyahan sa kamatayan ng mga tao, mga masama, kundi ang mga tao po'y manumbalik, magpakumbaba, magsisi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord. Ngayon, ano ang pinagagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon? Kaya nga, bago ito may ibig ko, habang tayo nag-aantay, nalalapit na pagbabalik ng Diyos, habang tayo naghanda, patuloy naman ginubusan Diyos lahat ng mga pagpala sa atin, pagpapalang physical, material at spiritual kapala, mga inibig ko, napakinggan natin mga patuloy na mga kapatiran kung paano sila pinagyaman, pinagpalang lubos, mga inibig ko sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga negosyo, sa kanilang mga trabaho, mga inibig ko. Andun pa ang proteksyon mula sa mga panahon habang tayo nag-aantay sa kanyang nalalapit na pagbabalik, mga inibig ko. Habang tayo naghanda, pero patuloy tayong pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga yung mga kababayan natin na naging kapatiran natin sa loob ng bilangguan, sabi nila, nung nakilala na ang ating mahal na Panginoon, sabi nila, dito man sa bilangguan ng Bilibid Prison. Dati sabi nila, impyernong lugar yon. Pero nung maglingkod sila sa ating mahal na Panginoon, sabi nila, bunting lupa man ay munting langit na rin. Sapagkat naranasan nila yung grabing pagkapala na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Rabasa praise the Lord! Kaya anong pinagagawa ng ating dakilang Diyos na dapat natin gawin upang anumang oras sa darating ng Diyos ay handa tayong sasalubong sa Kanya. Ano po ang sabi sa tatlong magkakasunod na talata ating mabasahin? 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, 1 Timothy chapter 6 verse 14, and 1 John chapter 2 verse 28. Kaya nilaman po. The first book of the Thessalonians chapter 5 verse 23. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray, God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. The first book of Timothy, chapter 6, verse
14, that thou keep this commandment without spot and unrebukable unto the appearing of our Lord Jesus Christ. First book of John, chapter 2, verse 28. And now, little children, abide in him, that when he shall appear, we may have confidence and not be ashamed before him at his coming. God bless you po. Unang Tesalonica Kapitulo 5, versikulo 23. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos, di ng kapayapaan. Ang iyong espiritu, ang kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagpaparito ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa unang Timoteo Kapitulo 6, 14, talatang 14. Natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa unang Juan Kapitulo 2, 28. At ngayon, mamunti kong mga anak, manahan kayo sa Kanya, upang kung siya'y mahayag, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayong mga pahiya sa harapan niya sa Kanyang pagparito. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang ipinagagawa ng dakilang Diyos sa atin na dapat natin gawin upang kung anytime na darating ang Diyos sa oras na hindi natin nalalaman, minibig ko, tayo po'y hahandang harap sa Kanyang harapan, minibig. Na dito ay napakaliwanag, napakabanaling kayong lubos ng Diyos. Meaning to say, we have to present our bodies wholly acceptable, which is our reasonable service. Iharap natin ang ating sarili itong banal na kaaya sa harapan ng Diyos. At wag na tayong makiayom pa sa gawa ng sanlibutan ito. Bagamat tayo na sanlibutan pang ito, mainibig ko, yung gawang sanlibutan, wag na po natin gawin yun. Sapagkat dati na tayong galing doon, mainibig ko. Sapagkat the one who called us is holy, so we must be holy in all manner of conversation. Sa ating pananamit, sa ating pagsasalita, sa ating paggalaw, sa pagkilos natin, kinakailangan baging banal po tayo sa tutuin na mainibig ko. Kahit ikaw na sa ibang bansa, nasa trabaho ka, nasa opisina, sa iyong pag-aaral, nasa negosyo, kinakailangan lumakad tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Yung kabanalan mananatili sa atin, makikita sa atin, tayo maging asin, tayo maging ilaw ng sanlibutan ito. Hindi kung tayo wala na sa gawa ito, manibig ko, kung ano yung gawa ng sanlibutan, ganoon na rin ang gawa ng iba, manibig ko. Huwag po tayong ganoon. Sapagkat anytime, ang Diyos ibabalik. Kaya nga kung maaari, ang sabi natin, ginagawa ng mahal pastor, kung maaari, kung babalik ang Diyos sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Brad, wag naman sanang Miyerkules. Brad, wag naman sanang Biyernes. Sana Linggo. Kasi Linggo lang dumadalo. Sabi ng mahal na pastor, tahasan sinabi sa kanyang preaching, ang mga Sunday Christian hindi makakasama sa rapture. Kaya kailangan maglingkod po tayo, ibigay natin yung the best na paglingkod natin sa ating pinakamamahal na panahon. Everybody, praise the Lord! Nasabi po ni Malaman Ibig ko, natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesus. Sumunod po tayo ng perpektong pagsunod, walang dungis at walang ikasasaway. Ang lahat magsabing, praise the Lord. No? Nasabi pa naman ng kasulatan, may inibig ko na tayo po ay manahan. Ha? Sabi pa dito, may inibig ko, na tayo po ay manahan, mabuti kong mga anak, manahan sa Kanya upang kung siya'y mahayag ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at hindi tayo mga pahiya sa harapan niya sa Kanyang pagparito. Oh? Tayo po'y manahan at magtiwala sa Diyos. Ibig sabihin, ating pong isagawa ang lahat ng Kanyang katulan, lahat ng Kanyang katusan upang hindi po tayo mapahiya at hindi po tayo maiwan sa Kanyang nalalapit na pagbalik, mga inibig ko. At tayo pong lahat ay magsitatag at huwag makilos. Ibig sabihin, ano man pong ating kinakarap ng mga pagsubok, trials, persecution, kahirapan, patuloy po tayong maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! Sapagkat ang Diyos ay babalik sa oras na hindi natin nalalaman. And he that endure to the end shall be saved. Yun lamang magtiis ang kalawak saan siyang maniligtas. At lagi po tayong sumasagana sa gawa ng Diyos. Yung pong ating mga inaatang sa atin ng mga duties, anuman po ang mga katungkulan natin, atin po yung panghawakan, mga iniibig ko.
ating pong pagbutihin, lagi pag-igihin natin, wag lamang tayong kikilos pag meron nakakita sa atin. Nandiyan ang mga beloved children, mga beloved group leader natin. Kahit walang makakita sa atin, gumawa tayo na mula sa ating puso. Manibig ko, kahit anong hirap yan, wala ka mararamdaman na pagod sapagkat iniibig natin ang ating pinakamamahal na panahon. Ano ba? So, praise the Lord! Kaya pag nagawa natin, manibig ko, na tayo po ay namuhay na may kapanalan, yung perfect obedience and constantly abiding to the Word of God, manibig ko, we are ready. Anytime na babalik anumang oras ang ating mahal na panahon. At meron pang pangako ng Diyos, yung joyful expectation. Pangako ng ating mahal na panahon sa atin. Last verse, Titus 2:13. Maganda na po mawit, manunugtog. The book of Titus chapter 2, verse 13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. God bless you. Dito po sa aklat ng Tito, Kapitulo 2, ang talatay 13. Nahintayin niyong matpalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Napakagandang pangako ng ating pinakamamahal na panahon. Sa ating paghahanda ay meron po pala tayong pag-asang inaantay. Hindi katulad dati sa ating reliyon. Nag-aantay din tayo na makakasama tayo sa sinasabing second coming. Pero yung gawa natin, hindi tayo makakapunta ron sa langit. Pero tayo pinagpala sapagkat tayo pinagkalubaan ng totoong pastor ng ating kaluluwa, totoong propeta ng Diyos. Ang beloved no sa pasulin sa kanilang mga Bible study, beloved children, mother family, tayo tinurong pinangaralan. Kaya tayo po anytime ay handa ng haharap sa ating pinakamamahal na panahon. Makakapiling natin ang Diyos, may inibig ko anytime now. Ang tanong, handa po ba tayong humarap sa ating mahal na Panginoon? Sapagkat tayo mismo ang makakasagot niyan. Sapagkat kung may mga bagay pa po tayo na na ginagawa na hindi kinalulugdan ng ating mahal na Panginoon, hindi po tayo makakaharap sa harapan ng mahal na Panginoon. Kaya ito ang tamang panahon. Hinihingi ng Diyos, ibalik mo yung unang pag-ibig mo sa ating mahal na Panginoon. Yung ningas ang pag-ibig natin sa Kanya. Na tayo handang haharap sa Kanya anytime now. Resin ng galit, puot, pagkabahabahagi, pagkakampi-kampi, mga inis, anumang mga bagay na magpapahadlang, sapagkat ang kukunin the glorious church that we brought to heaven without blemish, spotless, without any wrinkles, mga inibig ko. Kaya tiyakin po natin, mga inibig ko, huwag pa tayong pakampante sa ating paglilingkod sapagkat rapture will take place any moment now. We are in the last days, perilous time, mga inibig ko. Kaya sabi ng Malakas Sulatan, therefore be ye also ready, for in such an hour as you think not, the Son of Man cometh. Tayo po na tayo tumayo, mga inibig ko. And we are inviting all the beloved visitors to please come forward. Accept our loving God in your heart. Now is the day of salvation. Now is the accepted time sa ating mga inibig na may webcast viewers. Ngayon po ang araw ng kaligtasan, mga inibig ko. Habang tayo po natin tumayo, ating papurihan ang ating mahal na Panginoon. Atin awitin ng papuring awitin ito, gawin natin panalangin. Ang awitin ito ay mapresyo. Tapos ating mga kamay, mga iniibig ko. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.